Ito isinusuhestyon isinasuggest ng House na dagdagan yung 4 piece Nasaan ba yun? Ito ba? Ito. Sandali Ang dami nating topic kasi ngayon. Impeachment ni Sara, impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay hindi, sige. Dumito na po tayo mga kababayan sa makapagpapasaya sa mga DDS na agad mga bossing. Tama. Sa makapagpapasaya sa mga DDS mga kababayan. Ayan. Ay, si Atty. Claire Castro yan Iiyakan mga DDS yan. Hindi, alisin muna natin yan. Eto mga bossing. No? Siyempre, ano pa ba mga kababayan? Yung mga pa-research nila na akala nila, mapapaniwala po nila ang buong Pilipinas mga boss. No? Eto na naman po tayo mga kababayan. Yung mga pa-research po nila. Ayan, bumaba na naman daw po ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. At tumaas na naman daw po ang trust rating ng ating Vice Presidente. Wait lang. No, magtatanong muna ako dyan sa inyo sa comment section. Tatanungin ko muna kayo. Sige nga, lalo na doon sa mga DDS na nandiyan sa comment section. Mga uto-uto, ang tanong ko sa inyo, ano ang dahilan, no? At ano ang maaari o posibleng pinagkuhanan nung pagtaas ng rating ng Vice Presidente? Yan ang itatanong ko sa inyo. Diyan sa comment section, pwede nyo i-comment yung mga magre-replay at mamaya mapapanood to, i-comment ninyo. Ano ang dahilan kung bakit tataas ang ratings ni Vice Presidente? At pangalawa, ano ang dahilan ng pagbaba ng trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos? Yan ang iiwanan ko sa inyong tanong Sa akin mga kababayan, anak ng putakte, wala akong nakikita na dahilan kung bakit tataas ang trust rating ng Vice Presidente, mga kababayan. Ang nakikita ko araw-araw, ayun, nandoon sa dahig. Ayun, nandoon. Bring him home lagi. Yung mga itinatanong at pinapasagot sa kanya hanggang ngayon hindi naman nasasagot mga kababayan. Kaya nga po, di ba, ang sabi natin, etong impeachment ng Vice Presidente ay parehas lang din nung impeachment noong una. Parehas lang din po ng impeachment noong 2025, mga kababayan. Di ba? Bakit po parehas lang? Kasi wala naman talagang nasagot. Ultimo yung confidential funds na lagi nilang sinasabi, meron kaming sagot dyan. Meron kaming depensa dyan. Ni hindi nga nila nailabas, ni hindi nga nila naipaintindi sa mamamayang Pilipino kung ano yung mga pinagkakakana nilang mga ebidensya at kung ano yung mga pinagkakakana nilang mga depensa. Di ba? Wala. Ang sagot nila, bawal ang impeachment ng ilang beses sa loob ng isang taon. Yun mga kababayan. At nagdiwang na yung mga DDS. Paano? Kung ganyan din ang mangyari doon kay Pangulong Bongbong Marcos, mag-iiyakan kayo. Pag sinabi doon sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos, ay, naku, 2, 3, o ilan ang impeachment ni Bongbong Marcos, hindi pwede. Ang ganyan. Pero sa totoo lang mga kababayan, halos wala naman silang maibato kay Pangulong Bongbong Marcos I love you, Baby M, shout out at kay Joel, yun ang Cereza Force. Wala silang maipambala. Kaya eto mga bossing, no? Ang estilo at ang ginagawa ng mga DDS, yung paulit-ulit. Kung mapapansin nyo yung sequence nila, no? Kapag may mga bago at merong mga maipapakita na paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy lang. Pero kapag ang nangyari na mga kababayan, naubusan na po ng mga pambala, naubusan na po ng mga paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, ay nako mga bossing, alam nyo kung saan ang punta nila? Pulburon na naman Balik na naman po doon mga kababayan. Hindi titigil yung mga yan. Hanggang kailan? Hanggang 2028.
Hindi titigil yung mga yan. Hanggat hindi nila naiuupo ang Vice Presidente. At eto nga po, pati yung mga ratings, damay-damay na. Pati yung mga survey, mga research. Ako hindi ako maniniwala dito mga kababayan. Sa kadahilanan po, nabaliktad yung nakikita ko, no? At pati naman po yung mga kababayan natin mga Pilipino, sasabihin nila, bakit ganon? Research nila, baliktad. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, ito, nangunguna sa paglaban sa korupsyon, tapos siya pa yung bababa ang ratings. Siya pa yung masama para sa mata ng taong bayan. Sige nga ho, paki-explain nga ho nun. Ganun po ba kabobo ang mamamayang Pilipino? Hindi. Nung mga nakaraang lang po, election, mga boss chief amuser Kung maalala nyo may mga lumabas na mga balita na mga senador, mga congressman, or mga politiko, ang mga nagmamay-ari ng mga survey company na yan. Siyempre, alam na ho mga kababayan kung ano ang magiging galawan yan. No? Kung yung papabor sa kanila, di yun ang gagawin nilang kumbaga, resulta. Ganun lang naman ho yun. Di ba? Ganun lang ho yun mga kababayan. O dyan, trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos, kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon. Sabi ni Ganing Archola, di na yan makakaupo. Yan, gising na ang taong bayan. Tingnan nyo nga lang ho. Okay. Tingnan nyo nga lang ho, mga kababayan. Yung the big one ni Chavit Singson. Ano nangyari doon? Di ba? Madalas ho kasi mga kababayan, mga boss chief amuser, pati yung mga DDS, kinukupal na din ho si Sara Duterte. No? Kinukupal na yung mga nila, mga politiko nila. Bakit to? Sasabihin, sama kami dyan. Bilangin nyo kami, kasama kami dyan. Pero ang ending, wala naman din ho. Hindi naman din ho nagpapakita. Ano tawag dun? Pangungupal lang. Pinapaasa nila na malakas pa sila. Kaya tingnan mo sila, Chavit. Di ho ba? Mga kababayan? Umaasa, madaming pupunta doon sa mga the big one daw. Ilang piraso. Tapos kapag ibinlag pa ng mga vlogger nila, pagkarami-rami ho namin dito. Pero yung sumusuporta kay Pangulo. Yan talaga ho ang madami mga kababayan. At kaya ho, sabi ko nga dito, hindi ko papaniwalaan itong trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos na bumababa dahil baliktad ang nakikita ng mamamayang Pilipino. Di ba Ma'am Biology at Lydia Canabe at Alaga? Alisin ko na ho ito.